Ang bawat salita ng doktor ay parang malalamig na patak ng ulan na tumatago sa balat ni Mateo, nagpapalamig sa buo niyang sistema. Naririnig niya ang mga terminong critical, emergency surgery, at ang lalong nakakabinging 1,000,000. 1,000,000. Parang panaginip na masam. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo na lamang siya sa sementadong sahig ng ospital, malayo sa malinis at malamig na upuan. Sa bulsa ng kanyang butas-butas na maong, nadama niya ang pisikal na bigat ng kanyang kahirapan, ang mga nalukot na papel de piso, kulang na kulang para sa kalusugan ng kanyang ina. Ang panalangin niya ay nagiging isang pakiusap. Ang pag-asa ay nagiging isang bulong. Si Aling Cora, ang kanyang ina, ang tanging pamilya niya sa mundo. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mangarap, kung paano magmahal, kahit sa gitna ng kahirapan. Para sa kanya, ang 1,000,000 iyon ay hindi lang pera, iyon ang tibok ng puso ni Aling Cora, ang tanging pagkakataon niyang mabuhay. Tumayo si Mateo, naglalakad palabas ng ospital. Hindi niya alintana ang mga nagmamadaling sasakyan, ang mga ilaw na kumikinang. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina sa higaan, ang payat na kamay na pilit humahawak sa kanya. Huminto siya sa isang bangketa. Sa kanyang isip, muling umikot ang mga salita ng doktor. Wala ng oras, binata. Bawat araw na lumilipas, lumalaki ang peligro. Wala ng oras. Ang mga salita ay tumutunog sa kanyang tenga na parang isang hudyat. Isang bagay ang kinakailangang gawin. Isang bagay na hindi niya naisip na kaya niyang gawin. Ngunit anong magagawa niya? Ang pagiging di mabuting tao ay hindi nagliligtas ng buhay. Ang pagiging di matino ay hindi nagbabayad ng bill. Ang pagmamahal sa kanyang ina ay nagtulak sa kanya sa isang desisyon na kinasusuklaman niya. Naglakad siya ng napakabilis, ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Parang may isang puwersa na humihila sa kanya, palayo sa kanyang sarili. Lumampas siya sa mainit na ingay ng Maynila hanggang sa marating niya ang isang pader. Matangkad, puti, at may nakasulat na Pampanga Heights. Sa likod ng pader na ito, naroon ang isang mundo na hindi niya alam, isang mundo na may pera at mga solusyon sa mga problemang tulad ng kanya. Napalunok si Mateo. Patawarin mo ako, ma, bulong niya sa hangin. Ang pagnanakaw ay isang salitang parang lason sa dila niya. Hindi niya ito magawa. Hindi siya ganoong klase ng tao. Ngunit muli, pumikit siya at naisip ang pag-ubo ng kanyang ina. Ang pagmamahal sa kanyang ina ay mas malakas pa kaysa sa kanyang konsensya. Matagal siyang nag-isip, naghahanap ng mahinang punto sa bakod. Sa huli, nakita niya ang isang bahagi na hindi masyadong mataas, na may bahagyang nakabukas na gate para sa mga basura. Kinuha niya ang pagkakataong iyon. Sa kabila ng pader, naglalakad siya sa isang kalyeng may malalaking bahay at malalakas na ilaw. Ang bawat bahay ay parang isang kastilyo. Ang kanyang pakiramdam ay isa siyang kaluluwang naliligaw. Pinili niya ang pinakamalaking bahay, ang pinakamalaking mansyon sa dulo ng kalsada. Mukha itong walang taong nakatira, maliban sa mga ilaw sa labas. Gamit ang isang maliit na pamalo, maingat niyang binuksan ang likod gate, ang puso niya ay parang tumatalbog sa kanyang dibdib. Pumasok siya, ang bawat hakbang ay parang tumatapak sa isang malaking kasalanan. Pumunta siya sa sala. Ang mga dekorasyon ay nagkikinang sa dilim, sumisikat sa bawat muntiing ilaw. Naghanap siya ng mga alahas o mga pera, ngunit wala siyang nakita. Narinig niya ang malambing na tugtog na parang galing sa isang kalungkutan. Galing ito sa isang piano. Sa taas, napahinto siya. Sa oras na ito, dapat wala ng tao sa bahay. Ang kanyang plano ay dapat na mabilis, tahimik, at wala dapat nakakita sa kanya. Ngunit ang tunog ng piano ay humiwa sa katahimikan. Huminto ang tugtog at sinundan ito ng isang tunog ng pag-iyak. Kumunot ang noo ni Mateo. Hindi ito ang plano. Tumalikod na sana siya, aalis, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumalaw. Ang tunog ng pag-iyak ay parang isang tawag, isang pakiusap. Sinundan niya ang tunog, maingat na umakyat sa hagdanan. Nakita niya ang isang silid na bukas ang pintuan. Mula doon, narinig niya ang isang boses ng babae na umiiyak, na parang nasisiraan ng ulo. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang mahabang damit ay parang dumadaloy sa hangin. Ang kanyang buhok ay parang ulap sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas na bakal.
Si Ariane. Narinig niya ang kanyang mahinang bulong, Marco. Isabel. Bakit? Tumingin si Ariane sa ibaba, sa madilim na lupa. Huminga siya ng malalim, ang kanyang katawan ay tila nanginginig sa lamig. Unti-unti binitawan niya ang rehas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iniisip ni Mateo tungkol sa pera, sa kanyang ina, sa kanyang kahirapan ay naglaho. Isang primal na instinct lamang ang natira. Isang pagnanais na iligtas ang buhay na iyon. Huwag, sigaw niya. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Binitawan ni Ariane ang rehas. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang mahulog. Lahat ng lakas ni Mateo ay ibinuhos niya. Tumakbo siya, nilundag ang ilang metro, at mabilis na kinuha ang braso ng babae. Si Ariane ay nagulat sa paghawak ni Mateo. Ang kanyang braso ay kasing lamig ng yelo. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa isang tingin ang pagkalito. At sa mga matang iyon, nakita ni Mateo ang isang mundo ng kalungkutan na mas malalim pa sa kanyang sariling kahirapan. Hindi siya takot, hindi siya nagulat. Wala sa mga iyon. Tiningnan lang niya si Mateo na parang isang estranghero na biglang sumulpot sa kanyang bangungot. Napapikit si Ariane. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili sa sahig ng balkonahe, ngunit nang dumilat siya, nakita niya ang malabong liwanag ng umaga na sumisilip sa malalaking bintana. Ang kanyang katawan ay nanlalambot at ang kanyang isipan ay parang gulong-gulo. Nakakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng lumbay at galit dahil nabigo siya. Pagkatapos, naalala niya ang kamay. Isang kamay na matigas, puno ng kalyo, ang humila sa kanya pabalik. Ang mukha ng estrangherong nasa harap niya. Nakita niya siyang nakaupo sa sementadong sahig, ilang metro ang layo mula sa kanya. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot, pagkabigla, at isang bagay na hindi niya maintindihan pag-aalala. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Bulong ni Ariane, ang boses niya ay parang tunog ng basag na salamin. Hindi siya takot sa lalaking nasa harap niya. Hindi niya inisip na magnanakaw ito. Wala siyang pakialam kung ano man ang gagawin nito sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay na iyon sa kanyang braso at ang ingay ng kanyang sariling puso na nabigo. Gusto kong mag-isa, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya sa malaking bintana, sa isang maliit na larawan sa kanyang bedside table. Ang larawan ng kanyang ina. Dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita. May sakit ang nanay ko. Kailangan niya ng operasyon. Kung hindi siya magtatagal. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa halaga ng operasyon, sa kanyang paghahanap ng trabaho, sa pag-asa niyang makakahanap siya ng trabaho. Ang lahat ng ito ay parang mga salita na hindi niya maintindihan. Hanggang sa marinig niya ang salitang idesperasyon. Wala na akong maisip na ibang paraan. Ginawa ko iyon kasi desperado na ako, sabi niya. Tumingin siya sa mga kamay niya na may putik. Patawarin mo ako. Ang mga salitang patawarin mo ako ay tumunog sa kanyang tenga. Isang bagay na hindi niya narinig mula kay Marco o Isabel. Ang pagiging prangka ng lalaki ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Ariane, isang pakiramdam na tila may nakakaunawa sa kanya. Ang desperasyon niya ay parang salamin ng kanyang sariling kalungkutan. Nagsalita si Ariane, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa tingin mo ba, kung mayaman ako, wala akong problema? Nagkakamali ka. Nagsimula siyang magkwento. Tungkol sa kanyang buhay na tila perpekto. Ang mga magulang na mayaman, ang sikat na fiancé, ang matalik na kaibigan. Ang perpektong kasal. Ang lahat ay perpekto hanggang sa oras na iyon. Ang mga salita ay dumadaloy sa kanya, tuloy-tuloy. Aakala ko perpekto ang buhay ko. Aakala ko totoo ang pagmamahal. Hanggang sa mismong araw ng kasal ko inilabas nila ang video. Ang video kung paano niya ako niloko, kasama ang best friend ko. Naalala niya ang mga tawa ng mga tao, ang mga bulong, ang kahihiyan. Ang pakiramdam ng pagbagsak. Ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Narinig niya ang sarili niyang tinig na nanginginig, umiiyak. Binigay ko sa kanya ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko ginamit lang pala niya. Ang lalaki ay hindi nagsasalita, hindi siya gumalaw. Ang kanyang pagiging tahimik ay parang isang yakap,
isang patunay na nakikinig siya. Tiningnan niya si Ariane, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kahit mayaman ka o mahirap, sabi niya sa mahinang boses, pareho lang ang sakit. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang damdamin kay Ariane. Isang pakiramdam ng koneksyon. Nagdulot ito ng isang panandali ang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahan, nagsimulang tumayo ang lalaki. Umalis na ako, sabi niya. Baka may dumating. Ayaw umalis si Ariane. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang matapos ang sandaling ito. Ang pagiging totoo ng lalaki ay nagdulot ng isang bagay sa kanya na nawala na sa loob niya. Teka, sabi niya. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang puso ay parang bumibilis. Ano ang pangalan mo? Bago pa man makasagot ang lalaki, biglang tumunog ang doorbell. Mahina sa una, pagkatapos ay naging malakas, na parang nagagalit. Ariane. Ariane, nasaan ka? Tinig ng kanyang ina. Nagsimula siyang matakot. Ang mundo na sinubukan niyang takasan ay bumalik. At siya, kasama ang estrangherong nagligtas sa kanya, ay nahuli. Biglang nagising si Mateo mula sa katarungan ng kanyang konsensya nang marinig niya ang tunog ng doorbell na humihiwa sa katahimikan ng malaking bahay. Ang boses ng isang babae, may otoridad at pag-aalala, ay tumawag ng pangalan ni Ariane. Ang puso niya ay parang isang martilyo, mabilis na tumatalbog sa kanyang dibdib. May takot na nagbabalik sa kanya, isang takot na nag-ugat sa kanyang sitwasyon bilang isang magnanakaw. Dito ka lang, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay malamig at mahina. Sa kanyang mukha, nakita ni Mateo ang isang ekspresyon na hindi niya maintindihan, hindi takot, hindi kahihiyan. Tila handa siyang harapin ang isang hukbo. Bumaba si Ariane, sumunod si Mateo, nagtatago sa likod niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaki na may suot na uniforme. Mga security guard. Sumunod ang isang matandang babae na may marangyang damit at isang matandang lalaki na may nakasimangot na mukha, ang mga magulang ni Ariane. Salamat sa Diyos, Ara, nandito ka lang, sabi ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid at nakita si Mateo. Bigla siyang tumahimik. Sino siya? Tanong ng kanyang ina, ang kanyang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Bago pa man makasagot si Ariane, ang isa sa mga guard ay sumigaw, huwag kang gumalaw. Biglang hinawakan ng mga guard si Mateo, ang kanilang mga kamay ay matitigas at walang awa. Hinarangan nila siya, ang kanyang katawan ay naipit. Sir, nakita po namin siya na pumapasok sa loob ng bakuran, sabi ng guard na sinisigaw sa kanyang amo, ang matandang lalaki. Sa tingin ko, siya ang pumasok dito. Tumigil ang oras para kay Mateo. Naramdaman niya ang kahihiyan, ang pighati, ang pagiging walang halaga. Alam niya na ito na ang katapusan. Sa isang iglap, nawala ang pag-asa para sa kanyang ina. Bitawan niyo siya, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay malakas, may otoridad. Tiningnan siya ng mga guard, nagulat. Ma'am, siya po ang... Sabi ko, bitawan niyo siya, ulit niya, ngayon ay may galit sa kanyang boses. Siya ang bago kong personal assistant. Nagulat ang lahat, lalo na si Mateo. Ang mga guard ay nagbitaw sa kanya, nag-aalinlangan. Ang kanyang ina, na nag-aalinlangan, ay lumapit kay Ariane. Ara! Anong ibig mong sabihin? Siya. Personal assistant. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Ma, nagpapahinga ako at kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kailangan pang sabihin pa sa inyo. Siya ang tumutulong sa akin, sabi ni Ariane, na may isang tingin na nagpapahiwatig ng kanyang huling salita. Tumingin si Ariane kay Mateo, ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi na, sumunod ka sa akin. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Sumunod si Mateo, ang kanyang puso ay parang nagmamartsa. Sa loob ng opisina, ang mga pinto ay nagsara. Biglang naging tahimik ang silid. Tiningnan ni Mateo ang marangyang opisina, ang mamahaling mga libro, ang mga sining na nakakabit sa pader. Ang lahat ng ito ay parang isang mundo na hindi niya alam. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nabasag. Ano yung ginawa ko? Tanong ni Ariane, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang sinabi mong, personal assistant. Niligtas mo ako. Bakit? Umupo si Ariane sa kanyang malaking upuan. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Iniligtas mo ako kaya iniligtas kita.
Taya-taya lang. Ngunit alam ni Mateo na hindi lang ito taya-taya. May isang bagay na mas malalim. Pero hindi ka dapat gumawa ng ganito, bulong ni Mateo, na nagpapahiwatig ng kanyang sariling kahihiyan. Isa lang ako, isang magnanakaw. Tumingin si Arian sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang nasa bahay na ito? Kung gusto mong maging mayaman, makakapagnakaw ka sa akin ng milyon-milyon. Huminga siya ng malalim. Pero hindi mo ginawa. Sa halip na magnakaw, niligtas mo ako. Tumingin si Mateo sa sahig. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Kung gayon, kung gusto mong gumawa ng tama, pakinggan mo ako, sabi ni Ariane. Alam ko kung ano ang kailangan ng nanay mo. Ang 1 milyong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano mo nalaman? Narinig ko ang usapan mo sa telepono. Gusto kong bigyan ka ng tulong. Hindi lang para sa nanay mo, kundi para sa iyo. Hindi ako tumatanggap ng charity, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay may pagiging matatag. Hindi ito charity, sabi ni Arian, na may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Ito ay isang alok. Kung ikaw ay magiging personal assistant ko, ibibigay ko sa iyo ang pera. Kaya, hindi mo kailangan ng 1 milyon. Sapat na ba ang 1 milyon? Napatitig si Mateo. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa dalawa. Ang kanyang sariling pride ay nagpapahiwatig sa kanya na tumanggi, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina ay nagpapahiwatig sa kanya na tanggapin. Ayoko ng pera mo, sabi niya. Ayoko ng charity. Hindi ito charity, Mateo, sabi ni Arian, ang kanyang boses ay malambing, puno ng emosyon. Ito ay isang pagbabayad. Binayaran mo ako sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ko. Ngayon, binabayaran kita. Kaya, anong gusto mo, Mateo? Ang pride mo? O ang buhay ng nanay mo? Nanginig ang mga labi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. CJ, papayag ako. Sa wakas, nakita ni Ariane ang isang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng isang matagal nang nawawalang damdamin. Mabuti. Magmula ngayon, huwag mo na akong tawaging Maam. Tawagin mo akong Ara. Ang ngiti niya ay nagdulot ng isang bagay na kakaiba kay Mateo. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang bagay na parang pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ng pagkakulong sa kanyang sariling mundo, umalis si Arian sa Pampanga Heights. Nakasuot siya ng simpleng damit, isang puting t-shirt at maong, na malayo sa mamahaling damit na karaniwan niyang suot. Ang simpleng biyahe ay parang isang mahabang paglalakbay. Ang mga mukha ng mga tao sa labas ng bintana ng kotse ay parang mga anino, ngunit ngayon, bawat isa sa kanila ay parang may kwento. Ang dahilan ng kanyang pag-alis ay si Mateo. O mas tumpak, ang ina ni Mateo, si Aling Cora. Sa halip na magpadala ng pera, nagpa siya siyang personal na pumunta sa ospital. Sa loob ng matagal na panahon, ang kanyang buhay ay puno ng mga kasinungalingan, kaya ang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na tunay ay isang bagay na kailangan niya. Nang makarating siya sa ospital, ang sterile at maingay na kapaligiran ay parang nakakagulat. Natagpuan niya si Mateo sa isang silid, nakaupo sa tabi ng kanyang ina na nakahiga sa kama. Ang kamay ni Mateo ay nakahawak sa kamay ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Ma, nandito ako, sabi ni Mateo sa kanyang ina, na may ngiti sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala. Magaling ka na. Nakita ni Ariane ang ngiti sa labi ni Aling Cora, ang ngiti na nagpapahiwatig ng pag-asa. Lumapit si Ariane at napansin siya ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nagulat. Ara! Tumingin si Aling Cora kay Ariane, ang kanyang mga mata ay malaki. Napakaganda mo, Ija. Salamat sa pagbisita. Naramdaman ni Ariane ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng kaba at tuwa. Umupo siya sa tabi ni Aling Cora at nagsimulang mag-usap. Si Aling Cora ay nagkwento tungkol sa kanyang pagiging ina, tungkol sa pagmamahal niya kay Mateo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ang anak ko, sabi ni Aling Cora, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang liwanag ko sa dilim. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ariane. Ang pagmamahal ni Mateo sa kanyang ina ay isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang pamilya.
Ang pagmamahal nila ay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang tunay na pagmamahal. Matapos ang isang oras ng pag-uusap, kailangang umalis si Ariane. Mateo, kailangan ko nang umalis, sabi niya. Dapat mong alagaan ang iyong ina. Salamat sa pagbisita, Ara, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pasasalamat. Sa totoo lang, ang presensya mo ay parang isang himala. Nagdulot ka ng pag-asa sa akin. Umalis si Ariane, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Paglabas niya sa ospital, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang manager ng ospital. Gusto kong bayaran ang lahat ng gastos ni Aling Cora de Guzman, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas, may otoridad. Huwag mo siyang sabihan. Ang kanyang desisyon ay hindi isang paggawa ng kawanggawa. Ito ay isang pagkilala sa isang tunay na pagmamahal, isang pagkilala sa isang bagay na nawala sa kanya. Sa wakas, ang kanyang kalungkutan ay nagbigay ng daan sa isang bagay na may halaga. Sa parehong oras, sa lobby ng ospital, si Marco Antonio Garcia at si Isabel Reyes ay naghihintay sa kanilang doktor. Si Marco, na nakasuot ng isang mahal na damit, ay nagrereklamo sa mga upuan sa ospital. Ito ang pinakamasamang ospital na napuntahan ko, sabi niya. Huwag ka nang magreklamo, Marco, sabi ni Isabel, na may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Tapos na ang operasyon namin. Biglang nakita ni Marco ang isang babae na tumatakbo palabas ng ospital. Si Ariane, bulong niya. Tumingin si Isabel at nakita si Ariane na may isang tingin ng pag-asa sa kanyang mukha. Anong ginagawa niya dito? Sinundan ni Marco ang tingin ni Ariane at nakita si Mateo na lumabas sa isang silid. Sino ang lalaking yun? Tanong ni Marco. Parang pamilyar siya. Hindi siya pamilyar, Marco, sabi ni Isabel, na may isang ngiti sa kanyang labi. Siya ang lalaking sumira sa kasal mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang magnanakaw. Anong ginagawa niya kasama si Ariane? Tumingin si Isabel kay Marco, ang kanyang mga mata ay parang mailihim. Hindi lang siya isang magnanakaw, Marco. Mukhang mayroon siyang plano. At sa tingin ko, kasama siya sa plano ni Ariane. Ang malaking mansyon ay hindi na ganoon kalaki para kay Mateo. Ang mga marmol na sahig at matataas na kisame ay naging pamilyar na, tulad ng pagiging pamilyar niya sa tahimik na presensya ni Ara. Sa halip na maging isang estranghero na naghahanap ng pagnanakaw, naging isang trabahador siya na naghahanap ng kaunting kapayapaan. Ang kanyang trabaho ay simple. Binabantayan niya ang bahay, tinitiyak na ang lahat ay maayos. Ngunit ang kanyang totoong trabaho ay ang pagiging kasama ni Ara. Ang pag-uusap, ang paglalakad sa hardin, ang panonood ng mga lumang pelikula sa malaking screen sa sala. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Mateo ang isang Ariane na hindi alam ng mundo, isang babaeng malungkot, nasaktan at nangungulila. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina, tinanong siya ni Ara. Mateo, marunong ka ba magluto ng adobo? Tumango si Mateo. Naman. Specialty ng nanay ko. Kung gayon, sabi niya, na may isang maliit na ngiti sa kanyang labi, turuan mo ako. Ang kusina, na malinis at hindi nagagamit, ay biglang naging buhay. Tinuruan ni Mateo si Ara kung paano balatan ang bawang, kung paano hiwain ang sibuyas, kung paano timplahin ang karne. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga kamay ni Ara ay natatakpan ng mantika, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng harina. Ngunit sa bawat pagkakamali, tumatawa siya. Isang tunay na tawa na nagpapahiwatig ng kaligayahan. Alam mo ba, sabi ni Ara, ito ang unang beses na nagluto ako ng masaya. Bakit? Tanong ni Mateo. Sa tingin ko, sabi ni Ara, ito ang unang beses na nagluto ako ng may kasama. Nang makumpleto ang adobo, umupo sila sa mesa sa kusina. Ang simpleng pagkain ay naging isang napakasarap na karanasan. Nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa pamilya, tungkol sa pangarap, tungkol sa buhay. Sa bawat kwento, ang kanilang mga puso ay parang lumalapit sa isa't isa. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, binigay ni Ara kay Mateo ang isang maliit na kahon. Para sa iyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay parang nagniningning. Pagbukas ni Mateo sa kahon, nakita niya ang isang bagong telepono. Malaki, makintab at may isang bagong SIM card. Pero may cellphone na ako, sabi ni Mateo, na may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam ko, sabi ni Ara, pero sira na yun.
Ito, bago. Para makapag-usap tayo kahit nasa trabaho ka. Ang mga salitang para makapag-usap tayo ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Mateo. Ang kanilang relasyon ay parang lumalaki, hindi lamang bilang amo at trabahador, kundi bilang magkaibigan. Ngunit ang kanilang simpleng mundo ay biglang nagbago. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ihimhi at Enrique Sarmiento, ang mga magulang ni Ara. Ang mga mukha nila ay puno ng galit, lalo na ang tatay niya. Ariane, sabi ni N.E. Sarmiento, ang kanyang tinig ay malamig. Akala ko ba nagpapahinga ka? Ano nang ibig sabihin nito? Dad, sabi ni Ara na tumayo. Nanonood lang kami ng pelikula. At sino ang kasama mo? Tanong ni N.E. Sarmiento, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mateo na nakaupo sa sofa. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at pagkasuklam. Siyang si Etitrong anden ni TCSN. Tumayo si Mateo, naramdaman niya ang kahihiyan. Ang kanyang pagiging matatag ay naglaho. Sino ka? Tanong ni N.E. Sarmiento, ang kanyang tinig ay malakas at may otoridad. Siya si Mateo, Dad. Siya ang bago kong personal assistant, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Ngunit ang mga salitang key personal assistant ay hindi na kumbinsi si N.E. Sarmiento. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng isang maling puntos. Kaya ka ba nandito? Tanong ni N.E. Sarmiento kay Mateo, ang kanyang tinig ay naging mas malalim. Mang-aagaw ka ba o manggagamit? Biglang tumayo si Ara, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Dad! Huwag mo siyang ganyanin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Mateo. Hindi siya nag-iisa. Si Ara ay nasa tabi niya. Napuno ng katahimikan ang malaking sala. Ang galit ni N.E. Sarmiento ay parang isang bagyo na naghihintay na sumabog. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng luha, ang mga kamay niya ay nanginginig. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ariane ay nakatayo sa harap ni Mateo, pinoprotektahan siya na parang isang sundalo na nagpoprotekta sa kanyang hari. Dad, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay malakas, ngunit may pag-aalinlangan. Hindi siya ganyan. Hindi siya masamang tao. Nakita ko ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Hindi niya ako gagamitin. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni N.E. Sarmiento, ang kanyang tinig ay malamig. Siya ay isang hamak na manggagawa. Wala siyang pera, walang trabaho. Sino ang magsasabi na hindi siya gagamit sa iyo para sa pera? Dad! Hindi ka dapat magsalita ng ganyan, sigaw ni Ariane. Ang pera ba ang tanging dahilan kung bakit mo pinagmamalaki ang tao? Ariane, makinig ka sa akin, sabi ni Enrique Sarmiento, ang kanyang tinig ay may pag-aalala. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa reputasyon ng pamilya. Anong sasabihin ng mga tao? Ang anak ng isang Sarmiento nakikipag-date sa isang magnanakaw. Ang mga salitang magnanakaw di ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa puso ni Mateo. Hindi siya magnanakaw. Pinrotektahan niya ako, sabi ni Ariane, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tumigil si King Sarmiento. Lumapit siya kay Ariane, ang kanyang mga mata ay parang isang apoy. Okay. Kung gusto mong malaman ang totoo, narito ang totoo. Nagulat si Ariane. Ano ang sinasabi niya? Alam ko na may relasyon si Marco at Isabel, sabi ni M. Sarmiento, ang kanyang tinig ay malamig at walang damdamin. Alam ko na sinira nila ang kasal mo. Nanlaki ang mga mata ni Ariane. Alam mo, at hindi mo sinabi sa akin. Ano ang gagawin ko? Tanong ni M. Sarmiento. Ang pamilya ni Marco ay may malaking impluensya. Ang kanilang kumpanya ay isa sa pinakamalaking supplier namin. Kung haharangin ko ang kasal ninyo, magkakaroon kami ng problema sa negosyo. Hindi ko kayang ipagpalit ang lahat ng pinaghirapan ko para sa isang love story. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Ariane. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa pagtataksil ni Marco at Isabel. Ang kanyang sariling ama, ang taong dapat na magprotekta sa kanya, ay nagpapalit sa kanya para sa pera. Ginawa mo iyon, bulong ni Ariane. Ginawa mo iyon, Dad. Pinili mo ang negosyo kaysa sa akin. Ariane, hindi mo naintindihan, sabi ni M. Sarmiento. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya.
Para sa iyo. Para sa akin, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa akin. Ang pagiging malungkot ko, ang pagiging nasaktan ko, ang lahat ng ito ay para sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang isang laso na kumalat sa buong silid. Gusto kong protektahan ang pamilya. At kung gusto mong protektahan si Mateo, kailangan mo siyang iwanan. Tumingin si Ariane kay Mateo na nakatayo sa likod niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Si Marco ay malaking kapartner namin sa negosyo, sabi ni Amy Sarmiento. Kung haharangin mo siya, magkakaroon siya ng dahilan para saktan ka. At kung haharangin mo siya para sa isang magnanakaw na tulad ni Mateo, sino ang magprotekta sa kanya? Ang mga salita ay parang mga martilyo sa ulo ni Ariane. Ang bawat salita ay nagdulot ng sakit. Ang kanyang ama ay hindi lang nagpapalit sa kanya para sa pera, siya ay nagbabanta sa kanya. Ngayon, pumili ka, Ariane, sabi ni M. Sarmiento, ang kanyang tinig ay malakas. Kung hindi ka hihiwalay sa lalaking iyan, sisiguraduhin kong wala siyang matitirhan sa Pilipinas. Magiging isang mangmang na magnanakaw lang siya, na walang karangalan, walang trabaho, walang pamilya. Magiging basura lang siya. Ang mga salita ay parang isang suntok sa mukha. Ang kanyang ama, na dapat na magprotekta sa kanya, ay nagiging isang halimaw. Tumalikod si Ariane at tumingin sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kaya ba nagawa mong ipagpalit ang anak mo para sa negosyo? Ang kanyang tanong ay parang isang tunog na nagmumula sa kanyang puso. Ito ang tanong na nagbabago sa lahat. Hindi na mahapdi ang pagkakasuntok, ngunit mas masakit ang mga salitang sinabi ni A. Sarmiento. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang sakit na nasa kanyang puso. Nakaalis na ang mag-asawa, ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay parang isang patay na tunog. Naupo si Mateo sa sofa, ang kanyang bagong telepono ay nasa kanyang kamay. Kahit na bago ito, parang may isang bagay na mali. May isang bagay na madilim, isang bagay na hindi niya naintindihan. Nang buksan niya ang social media, ang lahat ay parang isang bangungot. May isang artikulo tungkol sa kanya na sinasabi na siya ay isang magnanakaw na nagpapanggap na personal assistant at ang mga larawan ay galing sa pagpasok niya sa mansyon. Ang mga komentaryo ay puno ng galit, puno ng pang-aalipusta. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Kaya ka lang nandito, dahil sa pera, isang magnanakaw, gumamit sa isang babaeng mayaman, ang lahat ng ito ay parang isang lason na kumalat sa kanyang isipan. Ang kanyang sariling ama ay nagpalit sa kanya para sa pera. Ngayon, ang buong mundo ay nagpapalit sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nagagalit ang pamilya ni Ariane. Siya ang dahilan kung bakit nasaktan si Ariane. Siya ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Ariane ay nagkakaroon ng problema. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina ay nagtulak sa kanya sa isang desisyon. Ngunit ngayon, ang pagmamahal niya kay Ariane ay nagtutulak sa kanya sa isa pang desisyon. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang lumang bag, ang mga gamit niya ay parang isang alaala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang lumang cellphone, ang lahat ng ito ay parang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya gustong kalimutan. Ngunit ngayon, kailangan niyang kalimutan. Ang pagmamahal niya kay Ariane ay isang bagay na hindi niya kaya. Hindi siya makakalaban sa pamilya niya. Hindi siya makakalaban sa social media. Siya ay isang hamak na manggagawa at siya ay isang magnanakaw. Ang tanging paraan para protektahan si Ariane ay ang umalis. Nang matapos siyang mag-impake, biglang bumukas ang pinto. Si Ariane. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay parang isang tanong. Aalis na ako, bulong ni Mateo, na hindi tumitingin sa kanya. Bakit? Tanong ni Ariane. Hindi ko ito kaya, Ara, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pamilya mo ang lahat ng ito ang mga sabi-sabi ako ang dahilan. Hindi ako pwedeng maging bahagi ng buhay mo. Wala ako sa iyong mundo. Lumapit si Ariane sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Hindi ako papayag na umalis ka. Pero ang reputasyon mo, ang pamilya mo, ang lahat ng ito ay dahil sa akin, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Hindi ka ang dahilan, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamahal. Ang dahilan ay ang kanilang mga puso na puno ng pera. Ang dahilan ay ang kanilang mga isipan na puno ng pagkamakasarili. Nang makita niya ang mga mata ni Ariane, naramdaman ni Mateo ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, pag-asa. Hindi ko kailangan ng kayamanan, sabi ni Ariane, kailangan ko lang ikaw. Kailangan ko ang isang taong nakakaintindi sa akin. Kailangan ko ang isang taong may puso na may pag-asa. Hindi siya tumugon. Kinuha niya ang kanyang bag, ngunit bago siya makalabas, biglang nag-vibrate ang kanyang bagong telepono. Isang mensahe. Galing sa isang hindi pamilyar na numero. Kung mahal mo si Ariane, makipagkita ka sa akin. Huwag mo siyang sasabihan. Ang mga salitang iyon ay parang isang banta. Siya ay hindi nag-iisa. May isang tao na nag-aalala sa kanya. Ngunit sino? Hindi maintindihan ni Ariane ang biglaang pagbabago sa kilos ni Mateo. Matapos ang mainit na pag-uusap nila sa kanyang kwarto, at pagkatapos na tanggapin niya ang pagmamahal na inaalok niya, inaasahan niyang magiging mas masaya at mas magaan ang pakiramdam niya. Ngunit hindi. Isang bagay ang nagbago. May isang bagay na kakaiba sa kanyang mga mata, isang anino ng pag-aalinlangan at takot na hindi niya maintindihan. Nang tinanong niya kung ano ang nangyari, ngiti lang ang sagot niya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala lang. Pagod lang siguro ako, sabi niya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pag-uugali niya ay parang isang bagong uri ng pader na itinatayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang bagay na kakaiba. Mateo, may problema ba? Tanong niya. Wala, Ara. Okay lang ako, sabi niya at tumalikod. Ang kanyang pagiging lihim ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Ariane, isang pakiramdam na tila may isang bagay na itinatago sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Isang hapon, nakita ni Ariane si Mateo na nagbihis, nag-ayos ng kanyang buhok. Bihira niyang gawin yun. Nag-usisa siya. Saan ka pupunta? Tanong niya. May trabaho lang ako, sabi niya, ang kanyang tinig ay may pag-aalinlangan. Babalik ako mamaya. Pag-alis niya, nagsimula siyang mag-alinlangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay parang nagmamartsa. Naramdaman niya ang isang tawag sa kanyang puso, isang tawag na sundan siya. Nagbihis siya, sumakay sa kanyang kotse, at sinundan si Mateo sa isang hindi pamilyar na kalsada. Pumunta si Mateo sa isang coffee shop, isang lugar na malayo sa Pampanga Heights. Nang makarating siya sa coffee shop, nakita ni Ariane si Mateo na nakaupo sa isang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa kabilang banda, nakita niya si Marco. Hindi, bulong ni Ariane. Hindi impossible. Naramdaman niya ang isang matinding takot na tumatakbo sa kanyang buong katawan. Lumabas siya ng kotse at nagtago sa isang poste, kung saan naririnig niya ang mga salita ng mga ito. Mabutit dumating ka, Mateo, sabi ni Marco na may isang ngiti sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Basta't iwan mo siya. Marco, huwag mong gawin to, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ako aalis. Mahal ko si Ara. Mahal? Siraulo ka ba? Sabi ni Marco, tumawa siya. Anong meron ka? Wala ka. Wala kang pera, wala kang pamilya. Anong may bibigay mo sa kanya? Sikat, mayaman, maganda. At ikaw, isang hamak na magnanakaw. Sa tingin mo, mahal ka ba niya? Ang pinag-uusapan natin dito ay pera, Mateo. Ang pera na kailangan mo para sa nanay mo. Ang mga salitang pera para sa nanay mo ay tumago sa puso ni Ariane. Narinig niya ang lahat. Ang pag-uusap ni Mateo sa telepono, ang pagiging desperado niya, ang lahat ng ito ay parang nagbabalik sa kanya. At kung hindi ka aalis, sisiguraduhin ko na ang lahat ng social media ay maging puno ng iyong mukha na nagsasabi na ikaw ay isang magnanakaw. Ang nanay mo ay magiging isang disgrace. Tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Huwag mong idamay ang nanay ko, Marco. At huwag mo siyang idamay, Mateo, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay naging malamig. Siya ay akin.
At kung hindi mo siya iiwanan, sisiguraduhin ko na ang lahat ng lihim mo ay lalabas. Ang lahat ng ginawa mo. Nakita ni Arian na ang mukha ni Marco ay naging masam. Nag-iba ang kanyang tingin. Tumingin siya sa direksyon ni Arian na parang alam niya na nandun siya. Arian, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging malakas, mayroong isang ngiti sa kanyang labi. Alam kong nandyan ka. Bakit hindi ka lumabas? At gusto mong malaman ang lahat ng lihim ko. Okay. Nanlaki ang mga mata ni Arian. Paano niya nalaman? Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa buhay? Tanong ni Marco. Pera. At ang pera ang dahilan kung bakit ang iyong ama ay nagbibigay sa akin ng lahat ng ito. Tumingin siya sa kanyang telepono. Narinig mo ba to? Mula sa telepono, narinig ni Ariane ang isang boses. Ang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ng kanyang ama. Marco, huwag mo siyang saktan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Basta't huwag mo lang siyang saktan. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa mukha ni Ariane. Ang kanyang ama ay hindi lang nagpapalit sa kanya para sa pera, siya ay nagbebenta sa kanya. Hindi na siya nakatayo. Ang kanyang mga paa ay naging parang jelly. Pag-alis niya, nagsimulang tumakbo si Ariane, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang pagtakbo ni Ariane ay hindi dahil sa pag-iwas. Ito ay pagtakas. Tumakbo siya mula sa katotohanan na parang isang bagong uri ng sakit. Bawat hakbang na ginawa niya ay parang tumatakbo siya sa kanyang sariling kalungkutan. Ang kanyang hininga ay humihiwa sa malamig na gabi at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang makarating siya sa malaking mansyon, ang kanyang puso ay parang tumatalbog sa kanyang dibdib. Ang malaking bahay na minsang naging simbolo ng kanyang pag-ibig at pag-asa, ngayon ay parang isang simbolo ng kasinungalingan. Pumasok siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Pumunta siya sa opisina ng kanyang ama. Doon, sa isang silid na puno ng mga libro at mga sining, nakita niya si Eli Sarmiento, nakaupo sa kanyang malaking upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ariane, sabi niya, ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Saan ka galing? Hindi sumagot si Ariane. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ng kanyang ama ay nagsasalita mula sa speaker. Marco, huwag mo siyang saktan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Basta't huwag mo lang siyang saktan. Nanlaki ang mga mata ni Eli Sarmiento. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang isang patay na tao. Paano mo nakuha yan, bulong niya. Hindi na importante yan, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang importante, alam ko ang lahat. Ginawa mo iyon, Dad? Ginawa mo iyon? Tumayo si Eli Sarmiento, sinubukan niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit lumayo si Ariane. Ariane, makinig ka sa akin. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para sa pamilya natin. Para hindi ka masaktan. Masaktan, sigaw ni Ariane, ang kanyang boses ay naging parang isang sigaw. Mas nasaktan pa ako ngayon. Mas masakit pa ang ginawa mo kaysa sa ginawa ni Marco. Ibinenta mo ako, Dad. Ibinenta mo ako para sa negosyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang laso na kumalat sa buong silid. Hindi, Ariane. Hindi ko iyon ginawa, sabi ni Emil Sarmiento. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Para sa kaligtasan mo. Kaligtasan, tanong ni Ariane, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sino ang magpoprotekta sa akin ngayon? Ikaw. O ang mga pera mo? Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang pagmamahal mo, ang pamilya natin, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay parang isang saksak sa puso ni Eli Sarmiento. Naupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Aalis na ako, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay naging mahina. Aalis na ako. Ayoko nang manatili dito. Ayoko nang makita ang mukha mo. Lumabas siya sa opisina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang ina ay tumatakbo patungo sa kanya. Ariane, huwag mong gawin to. Hayaan mo na siya, sabi ni Emil Sarmiento, ang kanyang tinig ay malamig. Siya ay bata pa. Hindi niya maintindihan.
Hindi na ako bata, Dad, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay naging malakas. At ngayon, alam ko na. Alam ko na ang totoo. At ang totoo ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Lumabas siya sa malaking pinto, sa gitna ng malakas na ulan. Ang ulan ay parang mga luha niya, na bumabagsak sa kanyang mukha. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pag-ibig, ang lahat ng kanyang tiwala, ay nawala. Tumakbo siya sa kalye, ang kanyang mga paa ay parang walang direksyon. Ang ulan ay bumabagsak sa kanya, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang isipan ay puno ng mga salita ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Sa huli, nahulog siya sa sementadong kalsada, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan na hindi niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Biglang may isang sasakyan na huminto sa kanyang harap. Ang pinto ay bumukas. Ang ilaw ng sasakyan ay parang isang ilaw sa gabi. Ara, tanong ng isang pamilyar na boses. Ano nang nangyayari? Tumunog ang tinig ni Mateo, puno ng pag-aalala. Ang boses ni Mateo ay parang isang anghel na bumaba sa lupa. Sa gitna ng malakas na ulan, ang kanyang mukha ay parang isang liwanag. Hindi na kinailangan ni Ariane na magsalita. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang inilabas mula sa ulan. Sa loob ng taxi, nanginginig ang buong katawan ni Ariane. Ang init ng kamay ni Mateo ay parang isang mainit na kumot na nagpapainit sa kanya. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan na hindi niya maintindihan. Nang makarating sila sa isang lugar na hindi niya kilala, bumaba si Mateo. Ara, nandito na tayo, sabi niya. Dito ka muna. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Barangay Pag-asa, isang lugar na hindi niya kailanman inisip na makikita niya. Ang mga bahay ay maliit, ang mga tao ay nag-uusap sa kalye. Ang lahat ay parang isang mundo na malayo sa kanyang mundo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malambing. Nandito ka na. Walang mananakit sa'yo. Pagpasok nila sa isang maliit na bahay, nakita niya ang isang matandang babae na nagluluto. Ang mukha niya ay puno ng ngiti. Mateo, anak, nandito ka na pala, sabi ni Aling Cora. At sino ang kasama mo? Ma, si Ara po, sabi ni Mateo. Siya po ang kaibigan ko. Naabutan ko po sa ulan. Ang pag-aalala ni Aling Cora ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang babaeng basang-basa at malungkot. Dahan-dahan, lumapit siya kay Ariane at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Ija, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Nandito ka na. Magiging ligtas ka dito. Naramdaman ni Ariane ang isang mainit na yakap. Ang yakap na iyon ay parang isang bagay na hindi niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Ang yakap na iyon ay nagdulot ng isang matinding pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya inisip na ang isang simpleng yakap ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nang matapos siyang magbihis, umupo siya sa tabi ni Mateo. Ang maliit na bahay ay parang isang simbolo ng isang tunay na pagmamahal, hindi sa pera, kundi sa isang tunay na pagmamahal. Mateo, bulong ni Ariane, kailangan kong magpakita ng pagmamahal. Gusto kong malaman ni Marco na hindi niya ako kayang kontrolin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Mayroon akong tape recording ng usapan ni Marco sa tatay ko, sabi ni Ariane. At sa tingin ko, mayroon itong isang bagay na hindi ko pa naintindihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Sa loob ng tape, narinig nila ang boses ni Marco na nagsasabi, at ang lahat ng ito ay magiging nasa bank account na. Ang code ay Marco 123. Code, tanong ni Mateo. Anong ibig niyang sabihin? Alam ko na, sabi ni Ariane, ang kanyang mga mata ay parang nagniningning. Ang code na Marco 123 ay hindi isang password. Ito ay isang bank account number. Ang kanyang mga salita ay parang isang ilaw sa gabi. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Biglang kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang tao na hindi niya inaasahan. Auntie Marisa. Si Ariane po ito. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong malaman kung mayroong isang bank account na may code na Marco 123. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa,
puno ng pagiging matatag. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay biglang naglaho. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mateo, huwag kang mag-alala. Alam ko na kung saan ka. Huwag mong isipin na ligtas ka. Papunta na ako dyan. At pagkatapos, kukunin ko si Ariane at gagawin ko ang lahat para saktan siya. Ang mga salitang iyon ay parang isang lason. Si Marco ay nandyan na. Naramdaman ni Ariane ang tibok ng puso niya sa kanyang lalamunan. Ang mensahe ni Marco sa telepono ni Mateo ay isang malamig na pahiwatig na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Ariane ang isang matinding lakas. Ang pag-aalaga ni Aling Cora, ang pagmamahal ni Mateo, at ang lahat ng sakit na dinanas niya ay naging dahilan para maging matapang siya. Mateo, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon, kailangan nating maghanda. Alam niya na nandito ako. Hindi natin siya hahayaang makuha ang gusto niya. Tinawagan ni Mateo ang mga kapitbahay, at sa loob ng ilang minuto, ang mga tao sa Barangay Pag-asa ay nagtipon sa harap ng bahay. Ang lahat ay nakahanda na, handang ipagtanggol ang isa sa kanila. Biglang may isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay. Si Marco at Isabel ay lumabas, kasama ang ilang matitigas na lalaki. Ang mukha ni Marco ay puno ng galit, ang mga mata niya ay parang isang apoy. Ariane, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng pagmamalaki. Halika na. Hindi ka dapat nakatira sa ganitong lugar. Hindi ako aalis, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay malakas, puno ng paninindigan. Ang lugar na ito ay mas totoo pa kaysa sa iyong mundo. Ara, halika na, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay parang isang bulong. Mag-usap tayo. Alam mong ginagawa lang namin ang tama. Ang tama? Ang tama ba ay ang pagsira sa buhay ng isang tao? Tanong ni Ariane, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag ka nang magsalita, Ariane, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig. Halika na. Hindi siya sumunod. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng mga tao, kasama si Mateo. Hindi ako magnanakaw, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malakas. Ang nanay ko ay may sakit, at ang aking pagiging desperado ay nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na mali. Pero niligtas ko si Ariane, at ang kanyang pagmamahal sa akin ay nagdulot ng isang bagay na mas malakas kaysa sa pera. At sa tingin mo, maniniwala ako sa isang hamak na magnanakaw, sabi ni Marco. Hindi mo kailangan maniwala, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay naging malakas. Mayroon akong ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Marco ay nagsasalita mula sa speaker. Ang lahat ng ito ay magiging nasa bank account na. Ang code ay Marco 123. Nagulat si Marco. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang isang papel. Ang code na Marco 123 ay hindi isang password, Marco, sabi ni Ariane. Ito ay isang bank account number. Ang bank account na kinuha mo mula sa mga negosyo ng aking ama. Ang lahat ay nagulat. Si Marco ay nag-aalinlangan, ngunit si Ariane ay hindi pa tapos. Hindi lang yun, sabi niya. Alam ko rin na kasabwat mo si Isabel sa lahat ng ito. Ariane, huwag kang mag-imbento, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako nag-imbento, sabi ni Ariane. Mayroon akong ebidensya. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas mula sa gitna ng mga tao. May hawak siyang microphone at camera. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa mga paratang na ito? Tanong niya kay Marco. Kami po ay galing sa News Today. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano-sino ang nagpapasok sa inyo dito? Hindi mahalaga yan, sabi ni Ariane. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Hindi na nag-aalinlangan si Marco. Humarap siya sa mga tao, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Magnanakaw. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit huli na. Ang mga salita niya ay hindi na naniniwala. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Ang mga pulis ay dumaan sa gitna ng mga tao at kinuha si Marco at Isabel. Ariane, sigaw ni Marco habang kinuha siya. Hindi pa tapos to. Hindi ka mananalo.
Ngunit ang mga salita niya ay parang isang hangin na dumadaloy sa hangin. Siya at si Isabel ay kinuha. Ang lahat ay nagpalakpakan. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kaligayahan. Ngunit si Ariane ay hindi nagpalakpakan. Tumayo siya, ang kanyang puso ay parang tumatalbog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang isang matandang lalaki na lumabas mula sa likod ng pulisya. Si Emil Sarmiento. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak, bulong niya. Patawarin mo ako. Hindi na marmol ang sahig na tinatapakan ni Ariane, kundi kahoy. Hindi na matataas na kisame ang tumatakip sa kanya, kundi isang simpleng bubong. At hindi na ang mga mamahaling tanawin ang nakikita niya mula sa bintana, kundi ang isang malawak na bukid, ang mga puno at ang araw na dahan-dahang lumulubog. Sa balkonahe ng kanilang munting bahay sa Barangay Pag-asa, nakaupo si Ariane sa tabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Mateo. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Hindi ko naisip na darating ang araw na to, bulong ni Ariane, ang kanyang boses ay malambing. Ang araw na magiging masaya ako dito. Sa isang lugar na hindi ko kailanman inisip na mapupuntahan ko. Ang Pag-asa ay hindi lang isang lugar, Ara, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay isang estado ng puso. At nandyan ito sa atin. Tiningnan niya ang kanyang mukha, ang mga mata na puno ng pagmamahal, ang mga labi na may isang ngiti. Alam mo ba, Mateo, sabi niya, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko gustong matapos. Hindi ito matatapos, sabi ni Mateo, dahil ang lahat ng ito ay totoo. Sa loob ng ilang linggo, ang kanilang buhay ay naging simple, ngunit puno ng kaligayahan. Si Aling Cora ay gumaling na, ang operasyon niya ay naging matagumpay. Ang lahat ng mga kapitbahay ay nag-alaga sa kanya, at ang kanilang pag-aalaga ay nagdulot ng isang bagay na mas malakas kaysa sa pera. Isang hapon, habang nag-uusap sila, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Si Emil Sarmiento ay lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ang kanyang mga mata ay parang may mga ulap. Hindi na siya ang dating A.E. Sarmiento, ang matapang na negosyante. Siya ay isang ama na nagsisisi. Ariane, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumayo si Ariane, lumapit siya sa kanyang ama. Dad! Patawarin mo ako, anak, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Nagkakamali ako. Hindi ko naisip na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa pamilya. Hindi ko naisip na ang negosyo ay mas mahalaga kaysa sa kaligayahan mo. Niyakap ni Ariane ang kanyang ama. Pinatawad na kita, Dad, bulong niya. Matagal na. Matapos ang isang oras ng pag-uusap, binigyan ni A.E. Sarmiento si Ariane ng isang maliit na bag. Ito ang lahat ng pera na kinuha ko mula sa iyo. Sa halip na ibalik, gusto kong ibigay ito sa iyo bilang isang regalo. Para sa inyo. Upang makapagsimula kayo ng isang bagong buhay. Ngunit ang regalo na iyon ay hindi nagdulot ng kaligayahan kay Ariane. Ang kaligayahan niya ay ang pagmamahal ng kanyang ama, ang pagpapatawad. Nang umalis si A.E. Sarmiento, ang kanilang buhay ay naging mas masaya. Sa paglipas ng panahon, ang munting bahay ay naging isang bahay na puno ng kaligayahan. Ang kanilang pagmamahal ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang pagsubok. Ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga problema, ay naging isang bahagi ng kanilang kwento. Ngayon, sa isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, nakaupo si Ariane sa sofa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mateo, na may hawak na isang libro. Ang kanilang mga mata ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang anak, si Ara Mateo, ay isang simbolo ng kanilang pagmamahal. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, ng pagpapatawad, ng pagmamahal. Siya ay isang simbolo ng kanilang masarap na pagtatapos. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay malambing. Isang panaginip na hindi ko gustong matapos. Hindi ito matatapos, Mateo, sabi ni Ariane, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahil ang lahat ng ito ay totoo. Ang lahat ng ito ay pag-ibig. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang buhay ay puno ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Ariane.
Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na naging bahagi ng paglalakbay na ito. Mula sa simula ng kwento, kasama namin kayo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkikita, sa gitna ng desperasyon at kalungkutan. At sa pagtatapos ng kwentong ito, napatunayan ni Mateo at Arian na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagpapatawad at pag-asa. Sa aking pananaw bilang isang manunulat, ang pagsulat ng kwentong ito ay nagdulot ng isang matinding kaligayahan sa akin. Ang bawat karakter ay parang isang bahagi ng aking sarili. Ang pagiging matatag ni Arian, ang pagmamahal ni Mateo, ang pagmamahal ni Aling Cora, ang lahat ng ito ay naging bahagi ng aking buhay. Kaya, sa bawat isa sa inyo, sana ay may natutunan kayo mula sa kwentong ito. Sana ay naniniwala kayo na ang pag-ibig ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsubok. Kung mayroon kayong mga salita na gustong sabihin sa akin, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng mensahe. Salamat muli at hanggang sa muli. Nagmamahal. Hugot Corner Studios.